Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong mga kaganapan sa West Philippine Sea. No? Yung disinformation campaign ng China, yung mga propagandist ng China na kung saan yung iba ay nagamit na mga kababayan natin, no, na parang ginagamit po ng mga Chinese sa kanilang disinformation sa Pilipinas. At yung pong patuloy na ginagawang pangbubuli ng China dyan sa ating Scarborough Shoal. At yung ilang komento po, observation ng mga ilang mga foreigners, no, sa ginagawa ng China. At ganun din po, papahapyawan natin itong yung kay Robin Padilla. Yung kanyang pagpapakita daw po ng kanyang, alam nyo na, private parts. Okay? So, unahin po natin, mga kababayan, itong mga disinformation at propagandist ng China. Pero bago pong lahat, i-flex lang natin tong Haiyan Nature Resort. For more details, punta po kayo sa kanilang Facebook page. At maraming salamat po sa lahat ng ating channel members. No? Salamat sa inyong suporta and may God bless you all. At ganun din po sa lahat ng mga nanonood ng ating video, mga kasama natin sa ating video premiere. No? Maraming salamat po. So eto na po, no? Simulan po natin ito, no? Yang nakalagay dito. China spends big on disinformation. Actually, ito, napahapyawan na natin ito sa ating mga naunang vlog. No, ito po yung report ng US State Department sa pamamagitan po ni James Rubin, GEC Special Envoy and Coordinator. Ano po yung sabi niya dito? China spends billions of dollars yearly to globally spread disinformation. Beijing conducts foreign information manipulation through the use of propaganda, disinformation, and censorship while promoting positive news about China and its ruling Communist Party. O ayan po yung sinasabi nila. Yung GEC na kung saan nandun po si James Rubin, ang ibig sabihin po niyan ay Global Engagement Center. Yan po ay nasa loob ng State Department ng United States. The global disinformation campaign threatens to cause a sharp contraction in freedom of speech around the world. O ayan pa. It also suppresses, yung ginagawa nilang disinformation ay pinipigil nilang ilabas yung katotohanan ng mga nangyayari sa kanila. Ano po yun? Yung issues nila sa Taiwan, human rights nila sa kanilang bansa, and it's plugging domestic economy. Yung plugging, yung parang hindi po maganda ang kanilang ekonomiya sa loob ng mismong bansa nila. No? So, ayan po, no? Give you a synopsis of that. At dito rin po sa ulat ng Philstar Global, idagdag lang natin ito. Kasi the same po ito, pero this is very elaborative. No? Sabi pa dito ng nag-report, unchecked, Beijing efforts could result in a future in which technology exported by the People's Republic of China, co-opted local governments, and fear of Beijing's direct retaliation produce a sharp contraction of global freedom of expression. So nakakatakot po ito kasi alam niyo na, Communist Party ito Itong kanilang form of government, di po ba? When you look at the pieces of the puzzle and you put it together, you see a breathtaking ambition on the part of the People's Republic of China to seek information dominance in key regions of the world. O, di ba? If we don't allow this information manipulation to be stopped, there's going to be a slow, steady destruction of democratic values. We don't want to see an Orwellian mix of fact and fiction in our world. O, tama naman po yan. Ito po yung sinite nilang example, yung Africa presence ng China doon sa Africa. In Africa, China has become a leading provider of digital television services through StarTimes and by controlling cable TV services providers. It now wields the power to determine which station viewers can access by excluding Western news channels from basic packages.
as of 2021, almost 100 influencers disseminated official PRC messaging in at least 24 languages on multiple social media platforms to a combined audience of over 11 million followers in dozens of countries. Ayan po. In East Africa, the report alleged that China paid for favorable coverages in a local newspaper while concealing o tinatago its sponsorship of content and had sought to gain significant control over Pakistani media. Ayan na po ang ginagawa nila. So sa atin po, no, marami rin ang ang naging nabulag dito sa China na ito. Marami po, di ba kayo po na nakikita nyo yan. Marami. Even nga yung isang dating PCO tauhan ni Pangulong Duterte, nandyan na po siya sa Chinese media. O yung iba pa na propagandist nila. Alam nyo yan, si Boy Girl, di ba? O, kung ano-anong pinagsasabi sa atin. Matindi po ang power of disinformation ng People's Republic of China. O, ngayon, eto pa. Ha? Itong balita na ito. Sa Manila Times, noong September 30, probe push into PCG removal of barrier in Scarborough. May humihiling po na imbestigahan ang pag-aalis daw ng PCG sa barrier dun sa Scarborough Show. Diba sabi ng Pangulo, putulin ninyo. Biruin nyo, meron tayong kababayan na gustong paimbestigahan pa yung sinabi ni Jay Tariela at yung action ng PCG. Nakita nyo na? Diba? Kung i-relate natin ito sa sinabi natin the disinformation campaign ng China, baka kabilang siya dyan. Nagtatanong lang po Hindi ko sinasabing tuluyan. Pero baka naman, a Manila-based think tank called for an investigation into the Moro-Moro, Moro-Moro lang daw po, supposedly instigated by the PCG when it claimed that it successfully removed. Yun ang sinasabi nitong think tank na ito, na sinasabi daw ng PCG that it successfully removed the floating barrier instead by their Chinese counterparts at the entrance of Baho de Masinloc. Mamaya, bobol-jackin natin ito. Sabi nga nung favorite ninyong disinformation influencer dyan sa LA. Sino po ang nagsasabi nito? No? Yung sa, ito, in a media briefing on Saturday in Quezon City, ASEAN Century Philippines Strategic Studies Institute President Herman Tiu Laurel. Ayan. Yung tao na yan. Herman Tiu Laurel. Tingnan nyo. Yung Tiu niya, T-I-U. O, diba? Sounds like Chinese. Echoed a declaration by the CCG that, ine-echo niya, no? Kinakampihan niya yung sinabi ng CCG, ng Chinese Coast Guard, yung CCG, na sila nga ang nag-alis. Mamaya, na-i-vlog na natin ito. Papatunayan natin na gago itong si Herman. Gago ka, Mr. Herman. No? Na talagang kinakampihan niya yung sinabi ng Coast Guard ng China. Sinabi rin naman ni PCG, mamaya malalaman mo, Herman. No? Ano naman itong mga ito? Talagang makikita mo, makikita mo yung yung pagkiling nila, di ba? Ito po, sinabi niya. Para bakit niya sinasabi? Na moro-moro lang yung sinabi ni PCG Jay Tariela. High blood na naman ako. ASEAN Century Journal, ayan po mga kababayan, ang nagsulat yan, tingnan nyo yung larawan nitong kababayan nyong Herman Tiu Laurel, ayan, ang katawa-tawang moro-moro ni Tariela, tingnan nyo, biruin nyo, kapwa mo Pilipino Coast Guard, minamalain mo, ito po ang sabi niya, the problem with Tariela's video and photos is that it did not show the following. Yun, nakita nating video na pinutol, may hinila silang anchor, no? Ito daw po, number 1, Tariela did not show this. Any credible length of the barrier. Gusto daw niya pong makita gaano kahaba yung tinanggal daw, supposedly ng PCG na barrier. Gaano kahaba. His photo show at best a 6-meter length of rope with a few floaters attached, and the underwater rope cutting did not show a similar array of many floaters attached in net. Gago to. Bakit hindi ka sumama sa PCG? Alam na this mga kababayan. Number 2, the rusted anchor with a few meters of rope is not part of a floating barrier system that meant to be temporary. Paano mo alam? Bakit mo alam? Bakit mo alam?
Mr. Herman T.U. Laurel. Di po ba? Our other questions were echoed by September 26 Associated Press which report it did not provide other details such as whether the entire barrier was removed when the operation occurred and how Chinese Coast Guard ships which are already closely guarded the shoal for years. O ayan, alam niya, ang galing talaga mga kababayan. Ang haba po ng pinagsasabi niya dito. Makikita nyo, no, kung sino talaga ang mga baka, maybe, nasa disinformation campaign nitong China sa ating bansa. Sino yung mga na-implanta nila? Sino yung mga makapili, Judas estas Barabas na kapwa natin Pilipino? Ito po ang sabi ni PCG Commodore J. Tariela. Na-i-vlog na natin ito, naisama natin ito. Ayan po sa Manila Bulletin. Hinanap ko lang ulit. PCG, BIFAR, hold aerial patrol over Baho de Masinloc. Ayan po yung title ng report. So nag-aerial patrol sila dyan. No, paulit-ulit po sila. Pero ito po ang sabi ni Commodore Tariela. I would like to inform everyone that upon verification for this particular MDA flight, there is no more floating barrier at the entrance of Baho de Masinloc. Wala na yung barrier. Pero ito po dinagdag niya. Yung sinasabi ni Herman Chewy na sinabi daw na PCG Commodore na they remove the barrier. Ito po. Tariela also clarified that the PCG was not the one who removed the floating barrier. O ayan, Herman T.U. Laurel, kinlarify na ni Tariela. So anong gusto mong palabasin? Ha? Na nagsisinungaling sa Tariela, kakampihan mo ang Chinese Coast Guard? For what? For what? What's the reason? Di po ba? Bakit hindi ka kasi sumama sa Coast Guard para makita mo anong ginawa nila? Di ba? Ang action nila, pinutol lang. Matuluyang mabuksan. At least makadaan ang ating mga mangingisda. Oh, nung sinabing naputol yun, in a matter of hours, nakapasok ang mangingisda. Ilan ang nahuli? 164 tons. Hindi ka pa ba masaya nun? At na yung mga kababayan nating mga mangingisda ay nakapangisda nung araw na yun? Hindi ka pa nasiyahan na tinanggal lang yung anchor na sinasabi mong hindi naman yun na nag-hold? Anong alam mo dun? Anong pakialam mo dun? Nandun ka ba at that very moment? Wala. Nakikireport ka lang sa media ng Chinese. Sino ang best na makakapagsabi niyan? Yung taong mismong nandoon, nasaksihan yung ginawa, o ikaw na nag-aantay ka lang ng report? Di po ba? Tapos ang ginawa mo pang report ay yung galing sa Chinese. Anak naman ng siopaw, mga kababayan. Nakita nyo? Kaya itong taong ito, alam nyo na. Di ba? Kinlarify ni PCG, oh. Ulitin ko, basahin ko sa'yo. Laurel, ha? Tariela also clarified that the PCG was not the one who removed the floating barrier, but the CCG themselves when they learned that the PCG managed to cut its anchor. Nang siopaw naman. Di po ba? Kita nyo ka mga kababayan, sino yung mga na-implantang disinformation propagandist? The PCG or the Philippine government does not claim that we are the ones who removed the barrier. Malinaw. Laurel, anong iimbestigahan dyan? Moro-moro ba yon? Ulitin ko, ikaw ba ang mismong nakasaksi doon sa ginawa ng mga divers natin, ng Coast Guard natin? Imbis na kampihan mo yung Coast Guard natin, hindi. What does it tells you about? Di po ba? May maganda na ngang ginawa ang PCG, ang gobyernong ito para sa ikabubuti ng mangingisda. Anong gusto mo? Hindi makapangisda yung mga mangingisda natin doon? At tapos pag walang ginawa ang gobyerno, sisisihin nyo siya? That's what you call disinformation. May ginawa ang gobyerno? Sisi. Walang ginawa ang gobyerno? Todo sisi. Ano ba tayo? Saan ba tayo lulugar? Maka-Pilipino ba ikaw? Ha? Di po ba? Tapos sasabihan mo ang PCG ng moro-moro? Sino ka? Kung ako sa PCG, kung may stuck sa dagat itong si Laurel, hayaan nyo siya. Sagipin siya ng kapwa niya in cheek. Nang siopaw, mga kababayan, nakaka-high blood. Grabe, oh. Ulitin ko. The PCG or the Philippine government doesn't claim
that we are the ones who remove the barrier. Sinabi ni Tariela, Coast Guard ang nag-remove ng barrier nung tinanggal namin, pinutol namin. Sinabi ni Tariela, nung pinutol namin yung anchor, yung tali na kinakabitan ng anchor, saka lang nila kinuha yung barrier nila. Di po ba? Anchor ang kinuha, hindi yung barrier. Hoy, Laurel, what we did is cut the anchor of the barrier. The reason why you have to cut the anchor of the barrier is because of each end of the floating barrier, there are 2 anchors, one at each end. So, dalawang anchor. Ilang anchor ang kinuha? Isa. Di po ba? So, it will not be dragged by the current and the wind. What we did is we cut the anchor on one end so it will be widely open and drag. Oh, correct. So, nung na-open na, nakapasok ang mangingisda. Tapos, ang kiniklaim nitong si Laurel na paano daw nakapasok doon? Yung mga mangingisda is bantay sarado yon. Ala na akong pakialam kung bantay sarado. Ang mahalaga sa akin, nakapangisda ang mga kapwa ko Pilipino doon. Di po ba? Anak naman ng siopa, oh. Ayan, oh, when the PCG cut the anchor, Tariela said a total of 54 Filipino fishing vessels took the opportunity to fish near Bajo de Masinloc and they were able to catch a total of 168 tons of fish. Di po ba? Yan ang hindi mo i-report eh. Ang kinakatigan nyo, yung balita ng mga chekway. Makikita nyo talaga kung sino talaga ang mga kakampi natin, mga kababayan. Minamalain pa ang ginawa ng PCG imbis na kampihan natin. So what does it tells you? Pasensya ka naman. Di po ba? Ito pa oh. Ito oh. Oy, ikaw, Herman Chewy Laurel, ano masasabi mo dito? GMA News Online, October 1st report. Zambales Fishers Group says China Coast Guard more aggressive in past months. O tama si DND Secretary, they are so aggressive. Robin, ito mga aggressive na oh, ang Chinese Coast Guard na sinasabi mong civilian in nature. O bakit sila aggressive? Di ba ang sabi ni DND Secretary kay Robin, they are no longer Coast Guards because they are not patrolling their coast. They're patrolling the sea. Di po ba? Malaki ang difference ng coast sa sea. Oh, kung ililiteral natin yan. They are part of the military already. Kakahiya naman kayo. Oh, aggressive na, Robin, oh. What you gonna do? Ha? Di ba? Paano to? Anong gagawin nyo dito? Oh, the Big Kiss ng Mangingisda Federation in Masinloc, Zambales disclosed on Sunday that CCG has become more aggressive in the past few months toward Filipino fishermen trying to make a living in the Scarborough Shore. Oh, Robin Padilla, ang sabi pa pala, past few months. Anong ginagawa mo dyan? Di ba? Agresibo. Yan ba Coast Guard? Di ba? Ang sabi niya pa dito, Robin, tingnan mo. Nandito rin ang mga Chinese fishing vessels sa labas pero mas maluwag silang nakakapangisda sa ating bahura. Oh, kayo dyan, BIPAR, DA, itigil nyo na ang pag-i-import ng isda dyan sa China. Para kayong mga ogag dyan. Import kayo ng import sa China ng isda. Yung pala, kinukuha sa ating sariling exclusive economic zone. Di ba double murder yan? Binabayaran mo ang sariling yaman mo? Ang ating mga Pilipinong mangisda kapag nagpumilip sa loob na pumasok ay kanilang hinaharang at tinahabol ng rubber boats ng Chinese Coast Guard. O tingnan nyo, Robin. Oh, what you gonna do? Kawawa. Inaapi ang mga mangingisda natin. Mapapatunayan namin sa ating pamahalaan na itong mga China Coast Guard ay mas matindi ang kanilang panghaharas o Robin Padilla. Gawain ba ng Coast Guard na mangharas? Violente na? Na ginawa noong mga nakalipas na buwan, lahat ng mga Pilipinong mangingisda, maliliit na bangka natin na hinaharang talaga ng mga rubber boat nila at pinatawad-hinabot kapag nagpupumit ng sa ating lagoon. Oh. Diba? Kayo, ng mga propagandist ng China, anong sasabihin nyo dito kay Manong? In-interview po yung humabol, yung hinabol siya. Yung matapang. Oh, ano gagawin nyo? For the past few months, ganyan ginagawa sila pero tahimik lang kayo. Ang gusto nyo pa, paimbestigahan pa yung ginawang aksyon ng PCG at ng gobyerno? Gago na lang ang kakatig sa'yo. Sa totoo lang, Mr. Herman Chewy. Kakaasaro. Ito pa mga kababayan, bagong report sa Filipino Star ngayon. October 2nd lang ito. O ito pa ginawa nila after nung floating barrier. Chinese Coast Guard naglatag ng rubber boats sa Panatag Shoal. O yan yung Scarborough. Tingnan nyo, Robin, ano gagawin mo dito? Binabasa mo ba to? Ayan o.
Tila hindi natatapos ang panggigipit at pangbubuli ng China nang maglatag naman ng rubber boat sa paligid ng Panatak Shoal ang Chinese Coast Guard upang mapagilan ang mga mimisda makapasok. Tingnan nyo, dahil sa yaman ng tubig na yan, ng lugar na yan, ng shoal na yan, ayan, inaangkin nila. Tapos bibilhan natin yung produkto na kinukuha nila sa sarili nating yaman. Napakagago natin talaga. Kaya dapat, Pangulong Marcos, inspekin mo yung importation dyan ng BIPAR, yung Bureau of Fish and Aquatic Resources, na mag-i-import ng ilang toneladang tons, yung tons no? How many metric tons of fish we gonna import from China? Ayan po ang sabi ni Recto Di ba na-i-vlog natin yan? Yung pala, dyan din sila nangingisda sa atin, exclusive economic zone. Ginagago ka na, nagpakagago ka pa. O shame on you. Di ba? Paulit-ulit kong sinasabi. Pull me once, shame on you. Pull me twice, shame on me. Philippine government, shame on me. Kasi, ninanakawan ka na, binibili mo pa yung ninakaw sa'yo. My God. Nakaka-high blood, mga kababayan. Ayon kay Big Kiss ng Mangingisda Federation in Masinloc, spokesperson Henrylito Empok, mas tumindi ngayon ang pagbabantay ng Chinese vessel sa Panatag Shoal. Sinabi ni Empok na naka-standby lang ang mga Chinese Coast Guard habang ang mga Chinese rubber boats ang siya nagpapatrolyo sa lugar at pinagbabawalang makapangisda ang mga Pilipino sa lagoon. O ayan, anong gagawin ng gobyerno ngayon dito? Anong gagawing aksyon ng Pangulong Bongbong Marcos dito? Anong gagawin na aksyon ng Coast Guard dito? Di po ba? Paano na? Naglatag na sila ng rubber boats doon. Anong gagawin natin? Butasin? Di po ba? Ito na po ang review. Ito naman ang sabi ngayon dito sa Daily Tribune. What goes around, comes around. Di po ba? Ayan. In the previous administration, local Chinese agents regularly generated the war boogie to stop interference in the mainland's occupation agenda in the West Philippine Sea. Now that the Philippines is pushing back, di ba? Tulad nung ginawa natin, talagang nilalabanan natin. China is complaining that the government of President Ferdinand Marcos is stirring up trouble. Tingnan nyo, ang galing, di ba? Since pinupush back natin sila, ang ginagawa nila ngayon, tayo ang sinisisi. Di ba? Pumapalag kasi po tayo. China does not want a dose of its own medicine in terms of its assertiveness being matched. Ayun, takot sila. Kasi karma nga Diba? Ang tawag doon, what comes around, goes around. That's the word of karma. Dahil pinalagan ng Pangulong Bongbong Marcos yung kanilang ginawang paglalagay ng floating barrier, ngayon sinisisi nila tayo that we are stirring up trouble. Ulul. Diba? Ngayon, ina-assert natin, ayaw nila yun. Minamatch natin yung assertiveness natin. Di po ba? The strategy appears to be maintaining the gray zone pressures of the Philippines while constantly accusing it of being a lackey of the United States. Tingnan nyo. Lucky na tayo ng United States. Ayan na. Ayan na po ang disinformation campaign nila. Kasi natatakot na rin sila na nagpo-push back tayo kasi sabi nila para tayong nakatungtong sa kalabaw tulad ng sinabi ni Robin. Di ba? Propagandist Thus, a Beijing mouthpiece said the intention of the US to rapidly expand and enhance military cooperation with the Philippines and to contain China in the region through more military activities and a greater presence is very clear. So what? You said before that you friends with us, but you treated us inappropriately. How can we be friends with you? Di ba ang sabi nga ni Secretary Gibo, ginanyan tayo, anong magiging reaction natin? Di lalong lalayo tayo. Parang ikaw, analogy lang. Best friend tayo. Meron akong jowa. Ang ginawa mo, inahas mo ako, inagaw mo ang jowa ko sa'yo, ano gagawin ko? Magpakamartir ako? Di ba ganyan? Magkaibigan tayo. Inagaw mo yung sa akin, ano gagawin ko? Tapos binubuli mo pa kami. Ayaw mo kaming bigyan ayaw mong i-share yung resources, ayaw mo kaming bigyan ng aming pangkabuhayan. O saan kami tatakbo?
Kakapit kami doon sa taong makakatulong sa amin. Ayun po yung aming kalabaw. Mr. Wonderful Tonight. Wala ka nang pakialam kung kami kumampi doon dahil ayun ang foreign policy ng Pangulo. Friends to all, enemies to none. So, ibig ba sabihin, makipag-friends lang ako sa China? Paano yung to all? Ina naman. Ay, pasensya naman po. No? O ngayon, biniblame nila biniblame nila sa Pangulong Marcos bakit daw nakikipag-allan siya. O di what goes around comes around, karma. Ayaw nyo pala mag-assert kami ng assertiveness namin? We will protect what is ours, our sovereign rights and sovereignty dyan sa West Philippine Sea, whether we will be in alliance with other nations that willing to help us to fight your bulliness. Ganun lang yan, mga kababayan. Tapos, ang masakit nito, may mga kababayan tayo na ginagamit na as disinformation campaign. Kasi China, di ba nabasa natin kanina? They're spending billions of dollars for disinformation campaign para lang po matago ang kanilang mga problema sa bansa nila, pagandahin nila ang imahe nila. Na napakabait namin, di kami ulol, mga ulol pala kayo eh. Di po ba? Yan po mga kababayan, nakita nyo? The disinformation campaign of this People's Republic of China, ginagamit na po ang mga kababayan natin. Nakita nyo na lang yung isang yun, si Laurel. Ano kayang relasyon nito sa prospective DA secretary, yung ni Pangulong Bongbong Marcos? T.U. Laurel din yun eh. Baka magkamag-anak ito. Nako, magiging xenophobic talaga ako. No? O eto po, mga kababayan. Punta tayo sa inyong favorite senator, si Mr. Wonderful Tonight. No? Kasi po, marami pong nagko-content nito yung kanyang innocently pagpapakita daw ng kanyang patutoy. No, may mga video diyan. Ako hindi ko naman po pinanood tulad nung sinabi ko sa aking previous vlog, no? Mukha pong sabi nila ganito daw, hindi naman daw ganyan o whatever. Hindi ko naman po talaga pinanood, honestly, no. Wala akong pakialam doon. Kaya nga sabi ko nga sa aking previous vlog, I better watch those yung 3X. Talagang hardcore 'yun. Isa naman 'yun, 'di ba? Pasilip lang, walang kwenta. No? Sabi nga nung aking misis marami daw ba nag-mine? Di ba live selling yun ng kanyang asawa? Nung nakita ba yun, marami ba nag-mine? mine. Di ba ganun sa live selling, no? Uy, mine. Yung sinong maunang mag-mine, mataas ang presyo, parang bidding din, di ba? Ganyan. Ganun po ba? Naibid ba? Pero, sa akin pong opinion, eto yan. Sasabihin nila, hindi naman sinasadya kasi tinutulungan niya yung asawa niya nagmi-mix ng ganito, tapos biglang napayo ko. Do you think na hindi niya alam na naka-live siya? Yung asawa niya. Na naka-on na yung camera, naka-live na. Hindi ba siya sinabihan ng asawa niya, honey, live na tayo. Di po ba? Yung iba nagsasabi, aksidente yun. Ganun lang yun. Kasi he's helping his wife to do this. Sa akin, may twist eh. Ito sinabi ko dun sa isa nating viewer sa ating premiere. Na sa akin merong twist yan. No? Kung alam ni Robin na nakalive ang asawa niya, dapat nagsuot siya ng maayos. Nagsuot siya ng salawal niya. Kasi you never know what you gonna do eh. Diba? Even though it's innocently na napayuko ka, tendency talaga yon na your body will react to do something kung meron mang yung may cause, diba? Parang yung the object will not move until you exert a force on the other object or to it, di ba? Kinetic force, physics. The object will remain stationary until a certain force will cause that object to move, di ba? Sa bilyar, tinamaan mo o whatever. Ganon din, Robin. Ang body natin minsan it moves na hindi mo alam, accidentally. Pero sa akin may ibang twist yan eh. No? Kung alam niya, nagsaplot siya. Alam niya, makalive ang misis niya. Alam niya yan, sa akin, hindi aksidente ito eh. Pasensya naman po ha. Ito lang ang take ko. Opinion ko lang ito. Ha? Kasi meron akong gustong iparating sa inyo. Sa akin, alam niya yan. Naka-video yan. Yeah. Alam niya rin siguro, hindi siya magkakamali. No? Kasi alam niya, normal na sa kanya yung hindi daw siya magsalawal eh. Di po ba? Maski na may katulong ka dyan o sa kasambahay, walang pakialam. Makita nyo patotoy ko, wala akong pakialam sa inyo. Bahay ko to. Yeah. That's a good one. No?
At least freely ka sa loob ng bahay nakakagalaw. You do whatever you wanna do. Di ba? Pero sa akin lang opinion, ito lang po reaction ko. I don't care kung ano yung size mo, big or whatever. No? Sa akin para lang intentional Because why? Because of all the criticism na nakukuha niya, no, sa atin, sa mga bumabati ko sa kanya, no? O hindi kayong mga nananahimik lang pero in their mind, hindi talagang maganda yung sinabi niya about yung nangyaring Coast Guard, yung hindi niya pagdepensa. Ngayon ba, anong sasabihin niya sa sinabi ng mga sama na mangingisda dyan sa Masinloc? That the Chinese are aggressively. Ngayon nga, naglatag pa ng rubber boat. Anong komento mo doon? Wala siyang makokomento dyan. Tulad ng hindi niya pagkomento sa barrier, nagkomento na lang siya nung may nangyari ng tanggalan. Po ba? Despite of all this criticism, di ba nagpo-post siya sa kanyang Facebook page? Ang huling-huli ko nakita, yung sinasabi niyang shut up na lang ang mga usisero at KSP. Let the president do the talking and the walking. Di po ba? O ayan. English yun, tandaan nyo yun. Let the president do the talking and the walking. And sinubaybayan niya yan by commenting on the comment. Mga ugok, bago kayo magtapang-tapang, pumunta muna kayo sa West Philippine Sea para kayong mga langaw na nakatungtong sa kalabaw. Nakakuha siya doon ng mga negative reaction. Marami pong umaayaw sa kanya. Pero hindi na siya ulit nagsalita. You know what he did? Ito lang po yan. Ito, nakausap ko yung aking friend at kasamaan sa Nomad, si Hattori. Sabi ko, Tol, parang it dawned on me. No, yung kasi lagi ko napapanood, may nagko-komento, may nagko-content sa kanya, yung pagpapakita niya ng patutoy. It dawned on me. That is not accidental. It's intentional. Why? Because of this harsh criticism that he is receiving, and he doesn't wanna talk anymore about it, he doesn't wanna write about it, he doesn't wanna respond to this criticism. Ito lang sinabi ko doon kay Hattori. You know, dito sa Amerika, ang sabi nga na this is the ultimatum. Ito lang yan. Di ba sabi nila, actions speaks louder than words? Inaksyonan ni Robin. I'll show me yours. Show me your mind. Ayun. Ito po, di ba sabi nila, action speaks louder than words. Ano yung ginawa niya? Action. Di ba? Show me yours and I'll show mine. Magpalakihan na lang tayo. Magpakitaan na lang tayo. Who got the bigger balls? Ayan yung saying ngayon. Who got the bigger balls among you? Parang yung dalawang grupo na nag-aaway. Yung isa hindi na maka-respond, maka-rebuttal dito sa isang grupo, kaya sinabi na lang nung isa, show me yours and I'll show mine. Kaya nyo ba yun? Kaya ba ni Tokis yun? Hindi. Private parts ko to. Ba't ko papakita sa'yo? Di po ba? Para lang to sa aking mikit. Para lang sa akin tong aking beautiful wife. Why? Para lang sabihin, pag pinakita ko si patutoy ko, matapang na ako. I have a bigger balls than you. No way. Hindi diyan po nasusukat ang pagkalalaki ng isang lalaki. Hindi lang diyan. So sige, blessed ka na. Blessed tayo. Diba? Na meron kang ganyan o whatever, kung ano man sinasabi nila, kung mahaba o malaki o whatever, makinis, para daw labano, sabi nila. O, I don't care. Diba? Ibig sabihin yan, you can no longer do the rebuttal because you lack of it. Your lack of what? Ito, napikon ka na. Ganyan po yung ginagawa dito na, gumaganon po sila yung ganyan. Diba? Tapos, yung hahawak pa sila sa crouch nila, hindi ko na po ma-demonstrate. Tingnan nyo na lang yung mga videos dyan ng mga tag life, yung mga nasagang. Yung gumaganon-ganon pa sila, hinahawak-hawakan nila yung crowds nila. Ibig sabihin, oh, mas malaki itong sa akin kaysa sa iyo. I got a bigger balls than you. Ganun po yan.
Kaya nga sinasabi ko, inosenteng sinasadya. Inosente, sabi nyo, inosente, sa akin, sinasadya because he wants to show that he have a bigger balls than us. Eto na lang, I'll show mine, show me yours. That's it. Ayan po yung take ko dyan, pasensya naman. Kung medyo brutal tayo, pasensya na, Senator Robin. Ayun po yung take ko dito na nakikita ko based sa aking analysis at nakikita ko rin dito sa mga tag life na mga nandito. Makita nyo sa video dyan sa mga social media, makita nyo yung mga gangster dito na pag may gumaganon sa crowds. Diba? Tapos sasabihin lang, F-U. MF. Mga ganon. Diba? Tapos hahawak sa crowds. Dito ka lang, ganito ka lang. Diba? Ang tanong doon, sabi nga nung kausap ko, baka naman lahat ng utak napunta doon. Kaya yun na yan. Sige, sa'yo na yan. Sabi na natin, you're so blessed. I don't care. But the problem is, how did you use that blessedness? So, yung ba yung sukatan ng pagkalalaki? Kung ganun na rin lang naman pala, di sige. Ganun na lang. Wala nang magkakaroon pa ng common sense. Hindi na dapat nilagyan ng utak ng tao. Ang bawat lalaki, doon na lang sukatan ng pagkatalino, pagkagaling, pagkalalaki. Ang sabi ko naman doon sa kausap ko, hindi naman habang buhay, ganyan yan. May mga, sabi na natin brutal, mga babae na may gustong ganyan. Ayan, pero hindi lahat. Di po ba? Di ba? Siguro may mga ibang babae na gusto what they need is purely yung love, true love, caress, and ano na yan, extra topping na kung ganun na nga. Di ba? Di ba? Kayo, hindi ko po ma-explain kasi ayoko pong makadimin o makapangbastos ng kababaihan. Nire-respect po na natin ang mga kababaihan. Pero sa akin pong opinion, ganun po eh. I'll show mine, show yours. Di ba? Who have the bigger balls than us. Kasi hindi na siya makaribatan, ang dami na pong criticism eh. Instead of me doing the wording or sulat-sulat, is action is better than words. Eto, kunwari lang napayuko siya pero it's intentional for me. Pasensya naman, Ginoong wonderful tonight. Sige nga, bakit hindi siya nag-a-apologize? Wala eh. Sino nag-a-apologize? Yung kasambahay niya. Di po ba? Bakit walang statement from the good Senator Robin Padilla na nagkamali po eh. Di ba? Where's the statement then? Wala. And how does the Senate will act on that? Di ba? Even though nasa bahay ka, di ba dapat maging professional ka? Magkaroon ka ng proper etiquette and decorum because you're a public figure. You're not only a public figure inside the Senate, but you're a public figure in and out of the Senate Hall. Di po ba? And your life will be continuously scrutinized kasi ikaw ay public figure. Parang ikaw ay isang artista. Di ba? I'll show mine, show me yours. Who have the bigger balls than us? Sige, ikaw na may malaki dyan o whatever. Wala akong pakialam. I'll use mine, I'll keep mine privately. For the exclusive viewing of only of my wife. Akin yan eh. Di po ba? Kung malaki, di malaki. Kung maliit, di maliit. Doesn't matter. Ang mahalaga dito ay meron kang etiquette. Meron pang paggalang. Hindi pang babastos. Hindi tag life. How do you respect others? Ayun na lang po yung sagot yan. Yan po yung nakikita ko. Pasensya naman kung masyado akong drastic. Pero it just dawned on me. No? Huwag na nating pakialaman yung kanyang patotoy na ganyan o whatever. Ala, Pidol, hindi naman ganun yung... pakialam ko. Di po ba? Nakakita mo ba sa akin? Di ba? Siya, binigyan niya na kartada niya. So hanggang doon na lang siya. Pero pagdating dito, di po ba? Baka doon dumami ang utak. Pero it will not last forever. Sabi ko sa inyo, bakit na-invento pa yung Viagra eh? Bakit na-invento pa si Alice? Saka Libitra ba? Or anything na pwedeng makapagpapuno ng blood flow doon. Di po ba? Joke lang po, joke lang. No, pero yun po yung take ko mga kababayan. You see, do you get me guys, no? Na intentionally sinasadya.
So hanggang ngayon, wala siyang public statement. Di ba? Walang apology. Tapos you are asking, tingnan nyo ha, you are asking somebody to do a public statement, the likes of Joey De Leon? O sige, siguro mag-public statement si Joey De Leon kung magiging example si Robin Padilla doon sa ginawa niya. Di ba? Wala eh. So, ibig sabihin lang sa akin pong opinion at reaction, pasensyo naman po, Mr. Robin, it's just saying, shut up, people. Here it is. I'll show mine, show me yours. Who have the bigger balls? That's it. That's the final of it. Wala na siyang sasabihin pa sa mga kritiko niya. You have seen mine. Let me see yours. If there is bigger than mine. O, diba ganun lang yon? Eh, yung iba kasi tuwad-tuwa. Bakit? Na-mine nyo ba? Na-mine nyo? Anong ginawa nyo after nun makita nyo? Ha? Is it better than those triple XXX? What did you do? Di ba? Nasiyahan ba kayo? Ay, nakita ko na kay Robin. Really? That's about it. Di ba? What does it tell you then about the good senator? What does it tell you? Tell me now. After that action of his, do you think it is innocent? Unang-una, hindi innocent yun, hindi siya nagsalawal eh. It's intentional. O sino nag-apologize? Kasambahay niya. O ba't di niya kayang gawin? And then you're telling me you have the bigger balls than us? You see my point? Sasabihin nyo, no, the point is inside. Di ba? Now, who have the bigger balls on us? Yes, physically, maybe you have a bigger balls. But do you have a bigger balls on your conscience? Yung pagkatao mo? Tama, mali. Siguro, chastise nyo, oh. Di ba? Wala ka sinabi dun sa patotoy ni Robin. Have you seen my patotoy? Di ba, mga kamamayan? If that is the ultimate thing to show your being, yung pagkalalaki mo, is to show your manhood, then what does it tells you? Di ba? Doon ba nasusukat ang pagiging lalaki ng isang lalaki? Doon lang sa physical appearance ng iyong patotoy? Ganun po ba? Hindi. Kayo, ano sa opinion ninyo? Sa akin lang, it just dawned on me talaga. This is just saying, shut up, mother fakers. I rather show actions is louder than words. I'll show mine and show me yours. Kaya shut up. Di ba? Hindi ako mag-shut up. Uy! At meron pa mga kababayan. Dagdag na natin to. Pasensya na po, humabol. No? Yung sinasabi ko po sa inyo na parang napatunayan ko po na si Robin ay may tagasulat sa kanyang social media. No? Tulad ng mga sinasabi niyang English. Yung let the president do the talking and the walking. Hiriris. Yung sa hearing nga po ng DND budget. O, pakinggan lang natin, panorin natin ito. Ha? Pakinggan nyo. Pakinggan nyo po, ha? Eto po. Yung sabi kong na-discover ko. Hindi ko na-discover yung patoto niya. Pinakita niya eh. Ni-research ko ba yung patoto niya? Hindi. Diba? Pag sinabi niyong discover, may ginawa kayong research. Paghahanap, hindi. Siya na mismo eh. I'll show mine. Let me show yours. Diba? And show yours. Ganun ba? O, ito po. Arts naman po tayo, di ba? Lahat naman. May kasabihan dito. English nga lang ito. Ba't nyo tinagalog ito? Paano ko sasabihin ito? Ito, sabi nito sa English, ano? If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained, you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, narinig nyo? Po sabi niya, kasi magbabasa siya ng quote. Eh sabi niya, English ito. Paano ko tatagalogin? O nakita nyo? So how can he write those, let the president do the talking, and any other English statement that he wrote on his social media page if he cannot even understand this English quote?
Sabi niya, oh, English ito, paano ko to ano sa Tagalog? Di ba? Oh. Hypocrisy pa. Bakit mo babasahin yan? Galit ka nga sa Amerikano, English ang sinasalita ng Amerikano. One of their language is English. O di sana hindi mo na binasa. Di ba? Kaya sasabi ko sa inyo na parang meron po siyang speech writer. Kasi kung totoong si Robin yun, lahat yung Tagalog, hindi gagamit ng English yan. Yung let the president do the talking and walking and other English and other English statement that he wrote on his social media account. Diyan na nga lang pinatunayan niya English ito paano ko babasahin ito? Ba't di nyo tinagalog? O diba? I'll show mine, show me yours. Shut up. Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.